lahat tayo ay welcome. Alam nyo, just last Tuesday, kasama namin siya, my wife and I, we were in a room like this. It's a bigger one. And kami ay napapalibutan ng mga feast leaders. Ang dami, mga builders and their wives. Mga active, mga quote-unquote retired, pero nagsisilbi pa rin. Mga, siguro sabihin natin, mga young ones, and the young ones before, and anything in between. And you know what? Habang kinakanta namin yung closing song, honoring our very own founder, Brother Bo Sanchez, bigla akong parang napaiyak. Kasi parang na-realize ko, oh no, parang dream come true pala ito. Yung moment na yun, biglang na-realize ko, wow, once upon a time, ito ay aking dasal, ito ay aking parang pangarap na sana ay makapagsilbi ako alongside my mentors, my idols, my heroes. And there I was. Kasi along the way, una, na-share ko na sa inyo na pinangarap ko maging builder in all honesty. But along the way, habang natututunan ko, ay nawala na po sa pangarap ko. Kasi na-realize ko, ay hindi pala yan binapangarap. Ang hirap pala niyan. Akala ko yung mga ginagawa nila Brother Alvin, simple lang, ay hindi pala. Parang hindi ako worthy, hindi ko kaya. Kaya nawala po yun sa aking listahan ng pangarap. But then, along the way, yun na nga, ito yung nangyari. We just keep on saying yes to service. And there, in that moment, na-realize ko, OMG, Lord, pinangarap ko pala ito. And now, it is happening. And na-realize ko na, andun ako, hindi dahil deserve ko. Andun ako, not because I earned it, pero andun ako, because somebody mirrored the love of Jesus that is so inclusive. Yung welcome talaga, everybody. And, you know, time and again, yung founder natin reminds us that everybody's welcome here at the feast. Amen? Kaya nga, ang tagline natin, you are loved. And dito sa Baguio, dinagdagan natin, sabi natin, where everyone matters. Ikaw, ako, yung bawat isa sa atin, di ba? Kaya sabihin sa katabi, salamat na dito ka. Oo. Parang minsan, tinitingnan natin yung paligid natin, parang kukunti tayo, oo. Pero dyan tayo nagsisimula, di ba? And then, because we welcome everybody, we support each other, we pray that this will grow because tayo din ay nag-grow. Amen? Ang ganda kasi sabi natin, everybody's welcome. Even Pope Francis keeps on reminding us dati that ang simbahan, ang church, is a filled hospital for sinners. Kaya ano man yung background mo, yung mga tao pumupunta dito sa feast, hindi dahil sila ay perfect, kundi nangangailangan sila ng kagalingan. The healing that comes from the Lord. People come here not because they have completed their checklist, but because maybe hindi pa nga nila masisimulan maka-check yung isa dyan. So everybody here is welcome. People come here not because they're worthy, but because they need God's love, God's mercy. Tayo po yan. Ako po ay nandito sapagkat there are these people who welcome me. And along the way, by God's grace, ako ay nababago. And I'm still a work in progress. And that's what we are. Tingin sa katabi. Hindihan mo naman. Mukhang gumaganda ba yan? Gumagawa mo. Di ba? Totoo. Binabago tayo ni Lord araw-araw, unti-unti. At yan ang dasal natin. Kaya tayo bumabalik-balik dito sa feast. Ito, kailangan nating bantayan how we are behaving as a community as well. Kasi I want to show this research from Barna Group. Sabi nila, yung first impression ng young outsiders sa mga Kristiyano, Katoliko, especially mga evangelicals, ay medyo negative. Iba, hindi positive. 87% of them see us as judgmental. Ako, judgmental daw tayo. Kakalungkot, di ba? Tapos, 85% ang tingin nila sa atin ay hypocritical.
Tapos meron pa, 91% daw ay, ang tingin nila ay anti-gay. Kakalungkot. In other words, young outsiders, ang ramdam nila ay judge sila rather than being loved. So, kung titignan natin, it's like they like Christ, but they don't like Christians. Kakalungkot yun, di ba? Tapos dagdagan mo pa ng mga iba-ibang skandalo ng mga pare, ng mga pastor. It makes the problem worse. Tapos, yung iba, alam ko, baka may mga nakita kayo ng mga tita na very active sa parokya. Grabe kung makapagsilbi. Sila yung magbubukas ng simbahan. Sila yung mag-close ng simbahan. Kasi talagang andun active. Pero, minsan, pag na-encounter natin sila, ay, minsan nakakalungkot kasi grabe kung makapanigaw. Diba? Kaya tuloy napapalala itong problema natin. Yung impression ng iba sa kung ano ang simbahan. At ako din, kailangan, binabantay ko yung sarili ko kasi baka, diba? Aminin natin, meron tayong mga bad days, Meron tayong mga not so ideal days. And, sana, ang dasal natin is, sa grasya ng Panginoon, ay mas mababago tayo. Kung ano yung nakikita nila on stage, ay sana yung din off stage. Yun yung dasal ko Narinig ko na to noon sa aking idol, nandito. Papakinggan natin mamaya. Sabi niya, dapat yung off stage, mas okay pa sana nga Nung narinig ko yun, grabe. Kasi ito, aminin natin, many of us from church have become bad witnesses. Sabi natin, lahat tayo tinawag to become witness, to share, to witness God's love to others na sana nakikita nila ang pagmamahal ni Lord, ang kanyang grasya, ang kanyang mercy. Ang kaso, yun na nga, ang nagiging impression. Kaya kung titingnan natin, kailangan natin ng napaka-matinding overhaul. Kung sa mga kumpanya, meron silang tinatawag na rebrand. Sabihin nyo nga po, rebrand. Pero hindi lang yan ang kailangan natin. Hindi lang PR overhaul ang kailangan natin. Kailangan natin ng overhaul, period. Yun. Eto, ang pagsunod kay Jesus ay parang pagkakape. Ayan. Sino dito yung nagkakape? Taas kamay. Ayan. Drink coffee? Ay, nako. Ito I have a good news for you. Ayon sa, the most comprehensive umbrella review of 201 meta-analysis. Ayan, thousands of clinical trials involving millions of participants worldwide. Ito daw, they found out na moderate coffee consumption is healthy. Wow. Good. Kung nagtaas na pa ba yung katabi mo kanina, sabihin mo sa kanya, very good. Di ba? So, ang mga benefits, ang dami. Pakita natin. Overall longevity, heart health, lower risk for diabetes, liver cancer, pinapabaga ang dementia, ang Alzheimer's, ang Parkinson's disease. Yan ang mga benefits. Pero ito, bigyan mo yun ng bad news. Tanungin niyo ako, ano? 97% of Filipino households drink 3-in-1 coffee mix. Yung research na nabanggit natin kanina, hindi 3-in-1. Yung research ay, listen to this. Kasi last time, nag-demo ako ng kape dito. Walang asukal, walang creamer, walang coffee. Di ba? Yun pala, yung nasa research. Black coffee. Wow. Titignan mo, yung 3-in-1, na yan, ang main ingredient niya ay hindi naman kape. Ang main ingredient niya, 60% ang nandyan ay sugar. Sabihin mo 60%. 60%. Sabihin niyo sugar. So, 8 to 12% lang ang kape talaga dyan. Now, hindi ito nagkakaiba sa mga coffee shop. Sabi ng isang
ang coffee shop owner na 95% daw na kanilang customer ay nag-order ng Spanish latte. So parang ano yan? Sweet beverage na may konting kape. Ayan. So ito pa, more bad news. Ito 73% mega-analysis covering 8,601 unique research. High sugar consumption is harmful. Yep. Naku, ang hirap pala. So 3-in-1 ka ng 3-in-1, akala mo yung benefits na sinabi natin kanina, you're receiving it, hindi pala. Kasi sugar yung iniinom mo. Ito yung mga bad effects. Increased risk for diabetes, cardiovascular disease, hypertension, stroke, gout, depression, breast, prostate, and pancreatic cancer. Naku. Sabihin sa katabi, naku. Naku, bakit? Kasi dinilute natin yung ating kape into something that's actually bad for us. Kaya sabihin sa katabi, mag-ingat. Pero ito ang mas malalim na tanong. Ito talaga, bakit ko binanggit ang kape? Kasi gusto nating tanungin, are we doing the same thing with Jesus? Na andito si Jesus who will give us life, who will give us all these wonderful, overwhelming benefits. Pero, dinidilute ba natin si Jesus? Instead na siya yung main ingredient, ay dinadagdagan natin ng mga ingredient na mas nakakasama pala sa mga gusto nating i-welcome, gusto nating mahalin na ating kapwa-tao. Following Jesus is about one thing. We keep on saying, it is about loving your neighbor. Sabihin sa katabi, love your neighbor. Love your neighbor. Sino nga yung neighbor natin? Ayan! Tayo din. Yung mga ibang tao sa paligid natin. Love your neighbor. Sabi sa John, chapter 13, verses 34 to 35, binasa natin kanina, ulitin natin, a new command I give you, love one another as I have loved you. Basahin natin sabay-sabay, third line. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Grabe, talagang may emphasis. Sinabi sa taas, inulit. Siguro pag chinecheck ng mga English teachers, parang redundant, parang paulit-ulit. Kasi nga, ini-emphasize. By this, people will know that you are my disciples. Sabi ni Jesus, yan, magmahal. Love one another. Hindi na sinabi na, people will know that you are my disciples if you go to church, if you read the Bible, if you know yung mga doctrines. Hindi ko sinasabi na kalimutan natin yun. Importante yun. Malaga, magbasa tayo ng Biblia. Punta tayo sa simbahan. Punta tayo dito sa feast. We will try to learn yung doctrines of the church. Pero, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Dapat yung mga itong ginagawa natin ay may bunga. Sana it will bring fruits. Which is, yun na nga, people will know that you follow me if you love one another. If you care for each other. Kaya ang mensahe natin is, God is making us a loving community. Kaya, yan ang dasal natin. Alam ko, medyo kakaiba yung katahimikan niyo ngayon kasi talagang ginigising tayo ni Lord. How are we doing this? How are we becoming this loving community na sana lahat po ay talagang na-welcome? Kasi nakakalungkot, yung mga dinagdag natin sa ating kape ng mga sukal, ito, sa ating Christianity, dinadagdagan natin minsan ng mga ingredients na nagpapasakit sa mga tao. Sa ating komunidad, ano yan? Pumapasok ang mga spiritual pride, self-righteousness, legalism, hypocritical religiosity. Minsan, mas nauna pa yung mga checklist natin kaysa yung talagang
we try to understand, welcome people. Externally, parang nakikita nila yung mga religious expressions na yan. At tayo, it's like, we feel good kasi nagagawa natin. Di ba? Pero we fail in the very core. Yung talagang totoo, pinapagawa ni Lord sa atin. That we love our neighbor, our spouse, our children, our parents, our siblings, our co-workers, and the people sa ating spiritual family. Kaya ako minsan talagang binabantayan ko rin yung sarili ko. May mga times I just want to prepare for a talk. I have to prepare. But then suddenly, my children would come. Kahapon lang, nagbibigay ako ng online recollection sa mga law students ng SLU. Bigla nagising si Imani, our second baby, and then, she came, buti na lang hindi umiyak agad. Tandok-tandok ko ako nagbibigay ng online recollection. Buti na lang, natututo tayo. Mas importante din pala yung mga yun. When somebody needs a listening ear, kailangan kang i-prepare, pero kailangan, pakinggan. Naalala ko tuloy yung isang pare na paborito ko kasi alam ko busy siya. But when we were young people in our parish, I came to know him as somebody who listens, who sits down and just be there. Nakakatuwa. Kumusta tayo sa ating ginagawa sa buhay? Ayan. Let's move on. Saan yung akin? So we have to see, because while our different programs are very important, ginagawa natin, di ba? We try to gather you for our LST, for our JV. Pero, these are hopefully bring us into the very core of our mission, to love. Kasi, minsan sa ating mga activities na napakarami, we become bad witnesses. We give God a bad name. Parang kanta lang, no? You give love a bad name. And sa buhay, I've long realized na natatalo tayo when we major on the minor things. At bantayan natin kasi baka ginagawa natin sa ating Christian faith. Eto, listen to this. If you want to win, you must make the main thing the main thing. Hawakan mo yung katabi mo kung close kayo. Kung hindi ay medyo tapikin mo lang kanyang balikat, sabihin mo sa kanya, if we want to win, we must make the main thing the main thing. At ano yung main thing? Ano yung main thing? Ito, God wants to build a loving community. Kaya sabihin sa katabi, thank you for the love. Thank you for being so understanding. Amen? Pagpalakpakan naman natin ang bawat isa. Ito. Today is more of really trying to reflect on this. We be reminded na ang pagiging Kristiyano ay hindi parang Lone Ranger Christians. Hindi. Kahit idol mo sino nga ba yun? Kalimutan ko tuloy yung kakapanaw. Si Lone Ranger. Ako, sige, balikan natin. Share ko later. We are not to be Lone Ranger Christians. Para sumunod kay Lord, we must do it with a group of imperfect friends, loving each other, supporting each other. Ito, it's God's most important strategy for winning the world. Ito ang big dream ng feast. Ito, to build small, loving, spiritual families all over the world. All over the world. Ito, anong itsura ng witnessing community? May 5 qualities. 5 po, no? Yung 4, babahagi natin next feast, which is sa 17. Ngayon, pag-usapan natin yung una. And the first quality of a loving community is this: inclusive. Pakisabi, inclusive.
inclusive. Kung may nagtatanong, brother, ano yung feast? Kasi ganyan. Hindi minsan. Pag nagpaparecollection ako, binabanggit ko ang feast. Kung bakante kayo, punta kayo. And some people would ask, so ano yung feast na yan? And madalas, ang sagot natin, we describe, meron tayong opening worship, merong talk, tapos after that, dito sa Baguio, meron tayong kwentuhan at konting merienda. Pero alam nyo that not every feast is the same. Yung una kong pinuntahan sa PICC, grabe, ang laki. At may misa, tapos worship, and then talk. Ayan. Doon ko na-meet yung mga matitindig speakers natin, preachers natin. Pero ito, gusto ko ibahagi ito. Hiramin ko to from Brother Bo. Sabi niya, may bagong feast sa Helsinki. Saan yan? Sa Finland. Finland. Oo, palakpakan natin. May isang nangangalang Jana. Galing siya sa feast Singapore. At ang dasal niya ay sana magkaroon ng feast sa Finland. Sinagot siya ni Lord. Paano na sinagot ni Lord? Siya, si Jana, ang nagsimula. 2024 sinimulan niya. And you know, last Saturday, 25 people, they joined yung Jesus Encounter doon sa Helsinki. Pero alam nyo, medyo connect tayo sa Helsinki, yung mga nagsimula dito sa Feast Baguio. Kasi doon wala ding misa. Tapos, maliit lang sila. Maliit lang grupo. And then yung talk, yung speaker, sa video, pinapanood nila. Di ba yun ang simula ng Feast Baguio? Feast video Baguio pa noon. Very similar. Pero ito. Iba-iba man yung mga feast na yan. Ang tanong is, ano yung commonality? What is present sa lahat ng mga feasts? Ito, pag tinatanong yung founder natin, si Brother Bo ngayon, pag tinatanong, what is the feast? Ang sagot niya, at sana yun din ang magiging sagot natin, sana yun ang kultura na isasagot natin. Ito, ano yung sagot niya? Brother Bo, ano ang feast? Ang sagot niya is, the feast is Matthew's party. Party ni Matthew. Ano yan? Ano yung gusto natin na maging? Na sana yan ay masasabi din natin sa mga tao na magtatanong sa atin. Tingnan natin, what is Matthew's party? We see that in Matthew 9 verses 10 to 13. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Yung mga tax collectors kasi at that time ay talagang parang, di ba? Binenta nila yung mga kababayan nila. Parang ganun yung dating eh. At saka mga makasalanan pa. Pero yung sagot ni Jesus, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Sino nga ba yung mga sinners na yan? Tayo yan. We make mistakes. I make mistakes. But we try by His grace. Kaya ngayon din yung tema natin this coming Saturday sa ating Grand Feast. Bawat parte ng feast, ito ang dasal natin at sinusubukan natin sa buhay. From the smiles of the greeters, to the songs of our worship ministry, to the preaching of the word, lahat po ito ay designed for the young church. Sana yun ang sinusubukan natin. Ito, huling sharing na lang bago tawagin yung aking idol. One day, may pumasok sa feast. Ito yung feast ni Brother Bo. Grabe, tingnan mo talaga. Tattoo all over. Yeah. Pero sabi natin, everybody's welcome. So, Brother Bo welcomed him. Invited him for coffee. Kwentuhan sila. At nalaman niya na ito pala ay drug addict. Ano pa? Kung ano, ang background. But then,
he also found out na ito pala, lalaki to ay magaling mag-drums. Mag-drum. So, sabi ni Brother Boom, why not serve with us? So, nag-serve. And then along the way, nalaman na lang na parang dahan-dahan. Ito na nga yung pagbabago. Binabago ni Lord. Hindi na iniwan na yung kanyang trabaho, quote-unquote trabaho. Sa ganung industriya, iniwan na niya. And then mas nag-grow pa siya kay Lord. Mas nag-grow pa siya kanyang skills. And ang pangalan niya ay si Paul. Isa sa mga napakagaling na musical director sa FEAS. Ang daming mga ganyang kwento. At sana mas marami pa tayong babahagi. Pero ngayon, gusto kong makinig to somebody who also welcomed me in a way because nung tinitingnan ko yung feast some years ago, way back 2011, Brother Bo and him was the one who showed the face of love to me. And that's why I entered the feast. And that's why now I'm serving with you. Mga kapatid dito sa Feast Baguio, I'm honored to present to you the one and only, the rapper preacher, the face of Jesus, Brother Alvin Barcelona. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
ay pag-ibig. Lagay mo ang kamay mo sa iyong puso at sabihin mo, salamat na lang. Ang aking Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Palakpakan natin. Maraming salamat. Ewan ko sa inyo, pero ako, sold na ako madinig ko si Brother Chris. Tagal ko nang nakakape. Si Brother Chris dito din sa Baguio. Pero first time ko siyang nadinig. I'm so honored, and I'm so proud, and I'm so blessed. Can we clap our hands again? Kasama na kami ng kasama si Banji a few days ago sa Cebu. And I was really looking forward to hearing. Well, wala namang nagkataon sa ating pananampalataya, pero nagkataon po akong nandito ng linggo. At alam niyo naman, dapat ako nasa PICC ngayon, pero excited din ako. Habang wala ako doon, na nag-preach naman ngayon, ay ang anak ko na si Ayo for our youth feast. Ako po yung nandito, wala pa nung Biyernes. Tanong niyo bakit? Bakit? Para manood ng Michael. Nice. Very seriously, I was here, and I am here. Get together po ng aming kaming magkakapatid. Nandito po ang aking mga kapatid. Sumunod, ako po ang panganay. Sumunod po sa akin si Alan. Ayan po. Galing pa siya ng Mindanao. Sa akin sa Oriental. Siya po ay isang kagawad. Tagal lang naglilingkod sa bayan, sa ilang barangay. At the same time ay sasalita din para sa Divine Mercy yung community nila. Sinundan po yan ang aming din mga kapatid na si Butch. Si Butch po ay matagal na school owner at administrator. At ngayon kasama ko din siya sa aming paaralan. At sinundan din po yan ang aking kapatid na babae, na matagal din school owner at administrator. At si Claire po, ayan po, sabihin yung isa kong kapatid, malamang nakikita siya, napapanood ko kami kasama ko sa paglilingkod sa music. Kay Lord, si Brother James, ayun po siya. Professional musician po siya. Dati siyang mga kasesyon nila Joey Perry Smith, ng Agro Gimat. Ngayon, bahista siya ng Himaya, ng aming banda, for many years now. May isa pa kaming kapatid, pero kasama ng kanyang pamilya ngayon, si Ian, nagsasalita din ang aral sa salita ng Diyos. Bakit kami nandito sa Baguio? Anong ginawa namin? Anong niyo po ulit? Ano? Wala. Wala kaming agenda. Pero May 1 po kasi ay birthday ng aming mami, yung mga ina. Kaya minabubuti namin palagi kami nagtitipon. Pero actually, mga busy po kami. Si Alan, sa lahat nga, agawad at panahon ng kapistahan sa aming bayan, ang balaya. Ganon din ang aking mga kapatid na mga nasa edukasyon. Busy kami. But we decided to stop our busy words. Para walang gawin. Magtawanan. Kumain. Manood ng Michael Jackson. Pangalawang panood ko na. Tapos kagabi, saya namin sa boardroom. Kami nagtusok-tusok, mga kung lang. Nagkataon mayroong mag-asawang banda. Si Gwen, si Obed, at si Sita. Ebony and Ivory. Mga tugtog, mga aba, mga dancing queen. Itong dalawa kong kapatid, mga professional dancers. Abay, nagsipagsayaw, nagsayaw yung mga nanonood. At ganun lang. Tapos isang gabi, alas 2 na kami natulog. Tapos, kwentuhan na kami ng kwentuhan. Kung ano-ano. Kain, kwento na. Wala. Wala kaming ginawa dito. Walang agenda. Pero do you know that that is the best witnessing? Kasi wala kaming ginawa. Sumakay pa pala kami ng kabayo. Kumain. Wala kaming ginawa. Kundi magmahalan. At makita ang aming pagmamahal. Maglaan
ng panahon at ang presensya ng bawat isa. You know, our series is a very powerful series. If you realize it, it's an Easter season series. Nasa panahon pa rin tayo ng Easter. At ang Easter po, panahon niya ng yung nakita mo, sabihin mo. Kasi una nagpakita si Jesus kay Magdalena. Babae. Bakit sa babae? Tanong mo bakit? Ay, kumalat na rin ang balita. Kaya? Kita na kayo. Pakarinig ka. Pakaidol mo si Magdalena. Kung sa kanta ni Capredi, Magdalena! Pero si Magdalena ay yan din ang ina ng mga marites. Pero kung imamarites mo naman, si Jesus, okay lang. Si Magdalena, yun nang tapos nawala yung pagkaman ni Jesus. Tapos sinabi niya kay Pedro, tsaka kay Juan, tumakbo. Walang nakita, umuwi. Pero siya nag-iwan. Pakita sa kanya si Jesus. Nung nakilala na, Rabbi! Sabi ni Jesus, sige, sabihin mo sa aking mga kapatid, na nabuhay na ako. Tapos siya nakita ko si Jesus! Buhay siya! Buhay! Yan ang unang kwento ng Easter. Ang kalawang kwento, kung naalala niyo, ang sunod na gospel ay yung dalawang naglalakad, si Cleopas, saka yung disipulo mo ng pangalan. Sino yun? Si JC yun. Style ng Biblia, pag walang pangalan, ikaw yun. Si Christian, si Alvin yun. Bakit? Di na naman nila, uwi na sila. Napatay na si Jesus, uwi na tayo. Inapakita si Jesus. Diba, hindi nila nakilala. Kung saan nila nakilala? Kailan nila nakilala? Tagal-tagal na nagkikwentuhan, hindi nila makilala. Saan nila nakilala? Tanong nyo saan? Saan? Kumain na sila. Gutom lang sila, kaya hindi makilala. Ko pala yun. Sabi sa inyo, there is so much that happens pag kayo nagkakainan. Kaya nga the family that eats together. There is fellowship at the table. Jesus! Jesus word. Kaya akala nyo, kainan lang, tawanan lang. That's where you see Jesus. At di mo, tatlo ng lakad nila, galing sila Jerusalem, gabi na. Pero nakita na si Jesus, sabi sa account, nawala si Jesus. Pero balik sila ng Jerusalem, nakita namin yung buhay siya, buhay siya. Oh, yan ang series natin. Witness. Witness. Ngayon kasi, delikado ng mga witness, di ba? Tinatakpan na ito. Kasi, masura, di ba? Delikado mag-witness, pwedeng ika-peligro ng buhay mo yan. Kaya ang mga witness protection program, di ba? Diba, totoo ba, yung mga unang witness ni Jesus, pinagpapatayo na. Pinugutan ng ulo, pinakang patiwari, pinakain sa dealer. Pero di pumigil, bakit? I saw him, I will tell him to the world, I heard him, and I will show him. Kaya itong series natin, witnessing, is about seeing Jesus and showing Jesus. Amen? Pero may dalawang tanong. Saan mo siya ipapakita? At paano mo siya ipapakita? Yung top 1 natin, sinabi na saan? Nabanggit din kanina ata ni Christian. Acts 1:8. Mahalaga yan, ha? Sabi niya, the Holy Spirit will give you power and you will be my witnesses. Pero pakinggan nyo, ha? You will be my witnesses in Jerusalem. Sabi niyo, Jerusalem. And then in Judea and Samaria. Say, Judea and Samaria. And to the ends of the earth. Uy, critical to. Mahalaga yun. Bakit inuna yung Jerusalem? You will be my witnesses first in Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Tanong niyo bakit? Nandun sila eh. Kaya una kang witness kung nasaan ka. Bago ka pumunta sa malalayo. Baka witness ka ng witness kung saan-saan eh. Kung nasaan ka eh, hindi ka naman makita. Isa ka ba lagi naroon? Sino ba yung unang Jerusalem? Pamilya mo.
yung asawa niya, yung galit na umiiyak. Bakit lagi ka na lang wala? Sabi niya, I have to love others. Sabi ni Jesus. Sabi ng asawa niya, sana others na lang din ako para sa ating ganito. Baka masipag tayong mag-witness to the ends of the earth. Nalimutan ng Jerusalem. Kaya pala si Brother Andy nag-spend ng 3 araw kasama yung mga kapatid niya. Nakapunta akong Mindanao, punta akong Visayas, pupunta pa nga ako Africa, punta pa akong America, Disney. Eh baka ini-skip mo yung mga Jerusalem mo. Mahirap yung you are praised by the world, but you are cursed by your home. Did you hear that? Yes. So your first witness to your Jerusalem. Abe, huwag lang sa Jerusalem. Dapat lumabas ka din. Ha? Ano susunod? Judea at Samaria. Ito yung Jerusalem, ang Samaria, north. Ang Judea, south. Ibig sabihin, kapitbahay. Baka naman na, ganda ng kawang gawa mo sa buong mundo. Yung kapitbahay mo, hindi mo alam pangalan. Baka again, pinupuri ka doon, yung kapitbahay mo, kaaway mo. Mukhang walang integrity yung magiging witness mo. Bakit nga, ano mabait? Ay, kapitbahay ko yan eh. Gabi-gabi, magkano yan. Ingay-ingay nila. No? Diba? Sino ang Judea mo? Sino ang Samaria mo? Pwede ito. This is your next family. Tama? Itong NGO, itong feast mo. Ito. Or, ang Jerusalem mo, pamilya mo. Ang Judea at Samaria mo, mga kamag-anak mo. Kung sila skip, mga kapitbahay mo, mga katrabaho mo sa opisina. Baka bakit mo pag-linggo, nasa simbahan, pero Lunes hanggang Biyernes sa opisina eh. Ha? Pinagdadasal na, mawala ka na doon. Diba? Diba? Saan ka mag-witness? Judea? Jerusalem? Nasaan ka? Judea at Samaria? Immediate neighbors? Kamag-anak? Tsaka kamag-ends of the earth. In fact, kung di mo man abutin yung ends of the earth, basta nag-witness ka sa Jerusalem, Judea at Samaria, aabot ka sa ends of the earth. Bakit? Yung mga witness mo, sila yung magkakalat. Ay, tama yan. Nakita na si Jesus na ito. Pero madali lang din mag-witness to the ends of the earth ngayon. Tanong niyo bakit? May social media na. Kaya mag-ingat sa mga pinapost mo. Baka ma-cyber libel ka, makakulong ka, tapos, sayang. Sayang mo. Yung post mo pwedeng mabasa at nakita sa buong mundo. Gamitin mo na para maging witness kay Jesus. And bis na, ang mabuting balita, witness. Ang paninira, chismis. Mag-ingat ka sa iyo, kinakala. Are you a witness? Or you a chismis? Yeah. Pero ito yung pangalan, sinagot ko saan ka mag-witness? Yung Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Pero paano? Tanong niyo paano? Okay, Chris, ganda-ganda. Bago akong preacher, bago akong basa ko sa Biblia, tagal kong religion teacher. Ang witnessing dapat, magbasa ka ng Biblia, magbasa mo ba? Magbasa mo ng commandments. Pati sa pamilya ko, sa asawa ko, bago akong preacher, basa ba kayo ng Biblia? Nagdasal ba kayo? So yun, kahit pag may namatay, huwag kayong umiyak. Kasama na siya ni Jesus. Pag may nabaon sa utang o may problema sa pamilya, hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Sinabi ko sa inyo, basa kayo ng Biblia. Alam niyo, nangyayari sa akin. Ang galing kong magsalita. Alam mo na, ang nangyayari sa akin. Tanong niyo, ano? Iniiwasan ako ng mga tao, lalo ng pamilya. Sermon na naman tayo. Sermon na naman tayo. Mali ako. Kamali ako. Ano sabi ni Chris? You majored in minor things. Masama ba basa ng Biblia? Very good yan. Masama ba sabihin mo sa kanila magsimba? Very good yan. Masama ba sa kanila sabihin magdasal? Very good. Pero hindi mo sila pinagpakita ng pagmamahal. Ay, getting me? Ay, inis lang sa'yo. Ayan na naman, sa sermon na naman. Ayan, magsimba na naman daw. Pero, unahin mo kayong bigat sa ng panahon. Unahin mo kaya silang mali. Unahin mo kayong magtawanan kayo, magkaingay.
Hindi mo sila kailangan hayaan magsimba. Sila na ang sasama sa iyo. How do you witness? To Jerusalem, Judea, Samaria, to there. Jesus said, you will be His disciples by your love for one another. Here yan, sabi ni Chris, baka wini-witness natin si Jesus, pero naging bad witness tayo. Uy, dito din natin na ito sa talk na ito. 79 to 81% ng Pilipinas Katoliko. At 88% Kristiyano. Amen? Amen. Pero bakit isa pa rin tayo sa pinakamataas na korap na bansa? Eh kung ako'y nasa ibang bansa, di ba ayaw ko na maging Kristiyano, magiging korap lang pala tayo. Ay, kwento ko sa inyo, mabilis na kasi mas sunurin daw sa akin si Chris, mas sunurin din ako sa kanya. Sabi ka, 15 minutes ako magsalita, ibang orasan. Dapat babati lang ako. Kwento ko lang sa inyo, nung nasa, punta na ako dyan sa Finland, sa Sweden. Eh, dahil pag ikaw, foreigner ka, nag-iingat ka tumawid. Di ba? Saan ka doon? Dahan-dahan ako tumatawid. Aba, yung mga sasakyan, malayo pa lang, umihinto na. Tapos pinagdadaan ka. Alam niyo ba, sabi nila, kung gusto mong makita ang kultura ng isang bansa, tignan mo yung kalye nila. Pag sila mga balasuba sa kalye, balasuba sa bansa. Pero sa kalye pala, pag kayo maayos, showcase yun. Mga nagtumatawid na pumihinto, pinagdadaan ako, grabe, road courtesy. Thank you. Grabe. Naalala ko na sa Pilipinas, kapag tumatawid ka, di ba parang nakikipagpatin ka? Mga diba, tumawid ka dyan! Yung driver na sinigaw ka, tumawid ka, ano pala ko? Tingnan mo, yung jeep niya, may Rosario, may San Domino, may Jesus Christ, may Mama Mary. Okay ba na-witnessin yun, di ba? Are you getting me? Nung Japan ako, bumalik-balik ako nun. Ingat ko. Bibili na ako sa sidewalk. Una nagbabantay. Sabi ka, worse than yun. No, you just pay. Paano may sukli ako? Sukli ako sa sarili ko. Kinuha ko binili ko, binayaran ko, sinukli. Wala nagbabantay, hindi nawawala. Eh, sa Japan, madaming atheists. Hindi naman naniniwala sa Diyos. Eh, bakit mga honest? At mga disiplinado? Naalala mo naman sa Pilipinas, may nagbabantay naman, nawawala ka. Hindi ba kayo nag-iisipan ng tama mo? Pag mangungumunyo ka, minsan na mangungumunyo, di ba nausunod? Iba plus, habang kayo mangungumunyo, ingatan yung mga gamit nyo, baka kayo pinag-iingat kasi ba, mangungumunyo, baka mangungumunyo gamit ko. Sino ba? We might be giving Christianity a bad name. Are you gonna say, oh, di ba kung 88% Christianity, di ba ba't paraiso na ito? Oh. Ayun sabi ni Chris, baka we're majoring in minor things and we're minoring in the major things. At ang major nitong lahat, pagmamahal. Pag-ibig. Dalawa lang mabilis lang din. Paano mo magmamahal? Dami. Pero sa amin, dalawa lang. Sabihin mo na, love is giving. You cannot love without giving. You can give without loving. Dami bibigay lang, pero sa malo, bibigay lang, susundan sa'yo. Pero kung tunay ka nagmamahal, hindi pwedeng nagmamahal ka pero madamot ka. Ang nagmamahal, nagbibigay. Hindi pwedeng kabiglan. At ang mabibigay mo, at least tatlo. Tinuha na tayo na. Time, talent, treasure. Lalo na yung una, time. Hindi naman palaging pera. Wala akong pera. Pero may panahon ka. Kaya nga ang hinahingi ng iyong Jerusalem, ng pamilya, yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak, ng iyong time. Magkamadamot sa oras. Pangalawa, talent. Kaya binigyan ng mga talento ng Diyos. Gamitin mo para makatulong, gamitin mo para makapaglingkod. Wala kang pera, pero may talento ka. Pag mareho mo sila, pagluto mo sila, gamitin mo yung sayaw mo, yung kanta mo, yung pagiging leader mo. Yan. Hindi pwedeng magmahal na madamot ka. At pangatlo, pera. Kailangan nila. Sabi, Lord, ibibigay ko sa iyo buhay ko, bibigay ko lahat, Lord, bibigay ko lahat. Tapos sa bigay ng leftover basket, pinapakita mo yung pinakasan na yung piso. O akala ko ba ibibigay mo lahat? Pati mo
susubukan, bigyan mo lahat wallet mo. Ay, Lord, bibigay ko lahat, huwag to. Matasunin naman yun. Yung pera na ang pinaka mabilis na patunay mo kung talagang bibigay mo yung kay Lord. Eh. Ha? Yung time, yung talent, baka mahirap pa yun. Eh. Pag wala kang time, wala kang talent, pera mo. Kasi yung pera mo, hindi kailangan ni Lord yan. Ha? Kanya galing yan. Pero magagamit yan para ipalaganap ang kanyang salita. Mamaya ba kayo mag-eldo? Tignan mo, may effective siya. Grabe kayo, Orchard Hotel. Okay, nakaikot na sa lahat ng feast. Andin na sa halos lahat sa Pilipinas, sa ibang parte. Grabe, first time ko dito, grabe. Parang gusto ko next Sunday, andito ulit ako. Pero hey, hindi lipreto. May baka may bayad ng venue, may bayad ng sa... Oh, kaya pa nabibigay tayo. Kahit simbahan, nagsimba kami kanina, bibigay tayo. Ako, yung panibigay, may hindi pa simbahan. Ay, sa brother, tingnan mo. Ay, mga sila, nun. Ay, yung electric na nagmagana, panareklamo na nabigay ka, piso. Sino yung suklit? Panareklamo. Bigay. Pag ikaw nagmamahal, nagbibigay. At hindi pa pwedeng wala ka maibigay. Again, panahon, talento, pera, magbigay. Sabihin niyo ulit, love is giving. I cannot love without giving. Ito yung pinakamahalaga. Dalawa na. Love is forgiving. Mas mabigat yun sa giving. Times 4 na eh. Forgiving na. Makinig kayo ha? Hindi ka makakapagbigay kung hindi ka marunong patawad. Ba't ko bibigay nga? Inaaway ako niyan. Ba't ako bibigay dyan eh? Hindi mo pasalamat yun eh. Ba't ako magbibigay dyan? Nung humingi ako dyan eh, hindi man ako. Pag ikaw magbigay ka, lumutong na. Kami magkakapatid, mamahalan kami. Dami namin mga magagandang achievement. Pero siyempre, hindi ko sinabi, marami din kami mga supply. Simula sa akin. Dami kong mga kapalpakan, dami kong pagkakamali, dami kong masamang. Kaya handa kang kalimutan natin. Handa kang ilagay na sa nakalipas para magbigay at magpatawad. Parang Matthew's party. Tingnan mo si Jesus. Nung tinawag na si Matthew, come follow me. Anong una niyang ginawa? Come follow me and I will teach you the 10 commandments and I will give you a catechism. Do it. Ang mahalaga lahat yun, ha? Pero una niyang ginawa, tanong na ano? Ano? Nag-party! Kaya ka Matthew's party. At si Matthew, excited siya. Tax collector siya. Noong panahon yun, makasalanan ka eh. Noong panahon yun, traitor ka. Sa ilalim siya, mangungulit na silang buwis. Kikitbakin na nila. Sounds familiar. Bubulsan na nila, ibibigay pa sa mga foreigner, di ba? Kaya, ako, traitor ka, magnanakaw ka. Sinabi ni Jesus, come follow me. Grabe si Jesus to ah. Ano ginawa niya? Inimbita niya sa bahay, nagpa-party. Kaya akala niyo, kain-kain lang tayo, kain lang ng mga wibawan, mga chik. There is love happening there. Because there is acceptance and forgiveness. I get you? O pero itong mga yan, yung mga majoring in minor things, anong sabi nila? Bakit kasama ni Jesus yung tax collector? At kita mo mga nagiinuman sila, mga nagkakalit sa kapatid. Eh, nung kasi sa panahon nila, maraming religious police. Mas matindi pa sa mga Roman police. Ano yun? Mga taga-bantay, baka may nagawa kayong mali sa Judaism. Judaism siya. Oy, mali yan! Kaya pinaman nila si Jesus sa krus. Bantay ng bantay. Oh, sabi niya, hindi pa inantin. Uy, sabi niya, anak daw siya nandun. Oh, sabi niya, Diyos. Nakita na si Jesus. Tingnan mo, propeta ba yan? Nakipagkain, nakipag-inuman. Jesus' party. It's about love. It's about acceptance. It's about giving and forgiving. Si Sakeo, ganun din. Bumaba ka dyan, punta mo sa bahay mo, umakit siya. Anong ginawa nila? Ni-lecture ba ni Jesus? May 7-week program ba bago ka tanong? Hindi! Kumain! At nung kumain, doon sila nagbabago. Grabe! Dahil,
inimbita ako ni Jesus kumain sa bahay. Isosoli ko lahat, kalahati ng mga ninakaw ko. Wow! Ano sabihin lahat ngayon yan, ng mga iba? Kaya mga sa ng Pilipinas, di ba? Pero ano ang strategy ni Jesus? In fact, the strategy, ano muna? Lecture, programa. Hindi. Kain tayo. Ito naman tayo. Spend time. Relationships. Love. And then the rest will happen. Love is giving. Love is forgiving. Because love is accepting you, whoever you are. Huling kwento. Pwede ulit? Last na lang. Lumagpas pa ako sa 15 minutes. Ulit. Last. Dito sa Kristyanismo, sa paglapit mo kay Jesus, sa pagsunod mo kay Jesus, nakakakita ka ng ginto. Amen? Pero handa ka din mamulot ng basura. Actually, yung ginto nga nasa basura. Pero bakit basura? Handa ka mamulot ng mga nasira. At nawasak na. Nagagawin mong ginto. Uling kwento. Si Pio Espanyol, isa sa mga elders namin. Paborito mong kwento lang. Minsan na naging bisita siya, Amerikano, sa bahay niya. Pinatulog niya sa kwarto niya, si Dao. Dao. Kinabukasan, pagising ni Dao sa kwarto niya, lumabas na siya, si Pio, siguro nagkape si Dao, nilinis yung kwarto niya. Abang nililinis siya, nakita niya sa basurahan, yung relo ni Dao. Nandun sa basurahan. Nakita ni Pio, uy, it's too much, yung Dao. Ano siya? Dao! Nakita niya, Dao, oh yes, Pio. Thank you, I had a good night's rest. Yes, Dao, but you know, I was cleaning your trash can. I saw your watch. You dropped it. Sabi ni Dao, no, Pio, I didn't drop that. I threw it. What? You threw your watch in the trash can? Why? I mean, Dao, don't you look at it? It's broken. It's destroyed. It doesn't work anymore. Sasabihin sa akin ni Pio, magawa mo, pero sabi ni Dao, if you want it, it's yours, Pio. Really? Eh, Pinoy pa, kahit siya, di ba? Thank you, thank you. Sabi ni Dao, I don't know, you're happy. It's broken already, but yes, it's yours, Pio. Thank you, thank you. Eh, si Pio, preacher, worship leader, prayer warrior, pumunta sa likod. It's a prayer over me, in Jesus' name, holy water. Anong-anong niya, gumana! Oh, it's working! Balik siya kanya, no, your watch, it's working now. Oh, sabi nito, good for you. I gave it to you already, it's yours. Thank you! Meron na nga yung relo si Pio na gumagana. Kikay lang sa wonder. Kinabukasan nakita sa relo. Sabi niya, Bao! Tingnan mo, may babaw kong relo. Sabi niya, kuntun na, mamahalin na. Magkano din? Hindi, binigay sa akin ang Amerikano mong guest. Si Dao, binigay. Ang bait naman ka. Sabi ni Pio, hindi. Tinapon niya. Kasi akala niya, sira na. Eh, inalog-alog ko na. Pinag-over ko, kumana ulit. Sabi ni Bo, tama nun siya. Eh, si Bo, lagi may God moment siya. Sabi ni Bo, tumatawa siya. Galing. Mabuti na lang, Pio. Ang Diyos natin. Hindi Amerikano. Pinoy. Kasi pag tayo nasisira, hindi nga tayo tinatawag. At kung itapon man tayo ang iba, tinapon tayo ng lipunan, tinapon tayo ng mundo, tinapon tayo ng kapamilya mismo natin, o malala, tinapon na natin ang ating sarili dahil sira na tayo. Ang Diyos, pupulutin na tayo. Aalong kami, dadasalan. Gagana kami. Can I pray for you? I invite you to put your hands again, close to your hands.
And again, it's not by accident that you're here, whether you're a regular or first timer, or you're just visiting Baguio like us. It's not an accident that you heard a powerful message from Brother Chris, blessed by the worship songs, and by the place, and by this loving community, where you are loved. And it's not an accident that you're hearing now, that God loves you, no matter who you are. At kahit na tinapon ka na, ay pupulutin ka. Ang mensahe ngayon, kapatid, sa talk na ito, pamulot ka kay Lord, ha? Para ikaw, matutuling mamulot ng iba. Dahil kung ikaw ay nasira na, pinulot ka at minahal ka ni Lord, at gumana ka ulit, yan ang pagiging witness mo. Matuto ka din tumanggap ng iba na inakala ng mundo ay sira na. Tulad ni Jesus, pag-irahin mo sa pamamagitan ng pagmamahal. God is making a loving community, and you are part of that community. You are His witness, so that by your love, the world will know that you are His disciple. That is what we will proclaim. That is what we will say.